sa eto si ikaw kayo nakapag-take na kayo natin nung 2024. so parang wala lang to sa inyo kasi ito yung pinaka-basic lang. So start tayo sa mga terminologies. Gab, pabasa nga ka Gab. Yung first one. Total lot area, TLA. AMBF, allowable maximum building footprint. PSO, percentage of site occupancy. USA, unpaved surface area. ISA, impervious surface area. TOSL, total open space within lot. GFA, gross floor area. TGFA, total gross floor area. BHL, building height limit. MACA, maximum allowable construction area. AMBV, allowable maximum volume of the building. OFB, outer faces of the building. Floor and lot area ratio. So parang ito lang yung mga terminologies sa basic na pagde-design. Ito lang yung mga kailangan mo na terminologies. Sa basic lang ha. Siyempre wala pa yung mga incrementals. Ito lang yung sa basic. Sa sunod na natin discuss yung mga pang-advance na. So yung TLA, basic length times width lang para makuha mo siya. So halimbawa, sa design problem, ang binibigay dyan, minsan binibigay na yung TLA like halimbawa 400 square meters, minsan ang binibigay dimension either 20, for example 20 by 25, saka mo lang siya kukunin yung TLA. Pero minsan binibigay na yan, usually binibigay siya 400 square meters, 200 square meters. AMBF is equals to TLA minus setback. Ayun. Pero hindi parate lagi tayo hindi tayo parating titingin sa rule 8. Minsan yung setbacks binibigay din, may sariling setbacks, depende kasi yan sa design problem. Pero kung wala sa design problem, syempre magre-refer tayo sa rule 8. Tapos PSO, percentage of site occupancy. Ano lang yan, kumbaga counterpart lang yan ng AMBF pero in percentage unit. Same lang sila, naka-percentage lang yung PSO. USA, unpaved surface area, front setback. Pero minsan nag-iiba din yan, halimbawa may carport tayo dito na paved. Depende pa rin, pero ang basic knowledge natin sa USA is front setback. Minsan nagiging dalawa din yan, pag true lot, ganun. Kasi pag true lot, dalawa yung front setback natin. ISA, ayun, ISA, impervious surface area. Ang formula niyan, Y2 plus Y3 plus Y4 or side setbacks plus rear setback. Pero minsan nadadagdagan din yan, halimbawa carports na paved, yun nga. So madadagdag din siya sa ISA. Sinasabi naman yan sa design problem kung ano yung mga paved areas. Minsan, dirty kitchen, sinasama din nila. MACA, maximum allowable construction area. So, basically, yung ISA plus AMBF. Yung AMBF pala, nakalimutan ko i-mention kanina, siya yung outer wall ng structure. So, halimbawa, nag-cut out ka dito para sa parking or merong ang tawag dito, driveway dito sa gilid, hindi siya kasama sa AMBF. Ang AMBF is yung outer wall lang ng structure natin or ng building. TOSL, total open space within lot, ISA plus USA or TLA minus AMBF. Yun lang, yung open space lang, kaya yan yung setbacks. Yun lang yung TOSL. Ito, GFA at saka ng GFA, ito medyo magulo na siya. Yung definition ng GFA, gross floor area, the total area of all enclosed floors measured from the outside face of the exterior walls. Includes habitable spaces, wall, columns, corridors, stairwells, elevator shafts, atriums, and sometimes basement. Non-GFA, unenclosed areas like balconies, parking lots, service voids, and roof plant areas through specifics vary by local regulation. So, halimbawa,
Ang palatandaan ko dyan nung nagbo-board exam ako, pag pwede mong tulugan yung area, GFA yun. Pero except lang, bawa yung veranda, pwede ka matulog pag pinalayas ka, pero hindi kasama yun. Ano pa rin yun, non-GFA yun. Basta enclosed na habitable siya, yun. Dirty kitchen, non-GFA yun. Veranda, balcony. Tapos, meron yan, hindi siya masyadong minimension, pero meron yung rule sa Rule 7 and 8 na pag below 10 square meters, GFA ang balcony. Pero pag above 10 square meters, non-GFA na siya. Hindi lang kasi minimension pero baka lumabas. So sinabi ko lang din. Total gross floor area. Sa GFA pala, ang formula niyan, kukunin mo lang yung GFA ng ground floor, GFA ng second floor, pag-addin mo lang sila. Kung dalawang floors. Kung ground floor lang, ayan lang. Yung ganyan lang mismo. TGFA, GFA plus ng GFA. Kunin nyo lang yung GFA 1 para sa first floor, GFA 2 para sa second floor, kanwari may second floor, tapos non-GFA ng first floor, non-GFA din ng second floor, i-add nyo lang siya, yun ay TGFA. Building height limit. Number of floors times 3 meters. Kasi dati ang ginagamit namin, pag hindi minention yung per floor height, 3 meters para makuha. Tapos meron yung rule na pag naka A-frame ka na bubong, kalahati lang yung kukunin mo na height. Tapos pag naka-slope ka, yung slope mo lumagpas ng 3 meters yung height, kalahati lang din ng slope yung ilalagay natin sa building height. Parang half dito sa baba, half din sa taas. Tapos 3 meters per floor. Pero pag minsan minimension yan kung anong height ng floor. Tapos minsan sinasabi nila naturally ventilated at saka artificial. Nasa rule 8 din yun. Pag chinek nyo, parang 2.7 pag natural sa lahat ng floor. Tapos 2.4 sa artificial. Siguro. Tapos ito yung mga formulas na ginagamit. Hinati ko siya sa dalawa kasi para hindi kayo malito. So ang di-discuss muna natin ngayon is yung sa actual. Ayan yung mga basic formulas. Jopen, pabasa nga ako, Jopen. Nakapagod eh. TL is equals to length times width. And then AMBF actual, TLA minus setbacks, PS actual, AMBF divided by TLA, GFA actual, GFA 1 plus GFA 2, and then etc. TGFA actual, GFA plus non-GFA, and ISA actual, TLA, MBF minus USA, USA actual, TLA minus MBF minus ISA, MACA actual, MBF plus ISA, 2SL actual, ISA plus USA, and then building height, 3 meters by number of stories, 4 stories. So, ayan. Madali naman siya intindihin eh. Ang mahirap lang kasi dyan, pag mga first timer, para sa mga first timer, paano nila, kasi pag bago pa, hindi mo alam kung ano yung length times width, ano yung length at saka yung width na kukunin mo, ano ba yung TLA, ano yung setbacks, yun yung nakakalito dyan pag umpisa. Pero sa umpisa lang yun. Kaya makuha nyo. Tapos, halimbawa, sa as per rule, ang ISA max is 300 square meters. Ang action mo pumatak ng 350, ano susundin mo? Yung ISA as per rule o per given? Ano sa tingin nyo? Gab? Given? Given din sa'yo? Tama, per given. Kasi ang rule 7 and 8 is guideline lang natin yan sa pagde-design. Hindi siya law na kailangan natin sundin. I mean, standard siya, pero hindi siya yung talagang mandatory na... Kasi sa bawat lugar nga, meron yan, di ba, iba't ibang ordinances. Depende sa lugar. So parang general guideline lang natin yung 7 and 8. So pag magde-design tayo, ang binigyan tayo design problem, ang unang hinahanap natin sa design problem, yung 6 na yan, 6 site elements. Hazel, pabasa nga. 6 site elements: zoning, total lot area or TLA, lot type, road right of way or RROW, orientation, and slope.
So, ayan. Yan yung 6 na pinaka-importante pag magde-design. Pag nakita mo yung design problem, automatic yung 6 na yun, hanapin nyo na agad yan. Wala nang iba. Ay, hanapin nyo rin yung iba. Pero yan yung una. So, zoning, makikita nyo yan sa page 131 ng book nyo. Makikita nyo, ako palatandaan ko pag single detached na single family, automatic R1. Pero usually naman nakasulat na rin yan sa design problem. So hanapin nyo na lang talaga siya. Ililista nyo yan pag nagde-design kayo, 6 site elements ang agad ang sinusulat ko. Tapos, para hindi kayo mahirapan. Ayan, PLA, as mentioned, minsan binibigyan yung PLA direct, minsan binibigay 25 by 20, compute nyo lang. O minsan binibigay 400, tapos minimum dimension of 20, i-divide mo lang sila para makuha mo yung isang dimension. Lot types, yan, importante din siya kasi magdidepende sa lot type mo kung ano yung structure na gagawin mo. Minsan, true lot, true lot, dalawa yung front setback niyan. Kasi dalawa yung RROW mo. Inside lot, yung interior lot, mag-iiba ka kasi may front lot. So parang may driveway ka pa na i-consider. So importante din siya na malaman kung ano yung lot type ng design problem bago ka mag-proceed sa formula solutions, mga ganyan-ganyan. Road right of way. Sa RROW naman, kaya siya kinukuha, para lang sa pagpa-plotting yan, kumbaga, sinabi niya na perpendicular or parallel to RROW, yun lang yung use nung RROW at saka sa incrementals, building height. Yun lang. Sa entrances, sa passageway, driveways, yun doon siya nakaka-apekto. Tapos sa incrementals, hindi ko pa di-discuss yun, pero nakadepende siya sa lapad ng road right of way mo, yung angular plane. Di-discuss nyo rin naman yun sa mga sunod-sunod na magtuturo. Orientation, ayan, north, east, west, south. Sinasabi din yan, north, yung frontage. So, ang technique dyan is huwag nyo ikutin yung site, ang ikutin nyo ito. So, halimbawa, sinabi niya na north yung frontage, ito yung frontage natin. Halimbawa, north to. So, ito, ikutin mo rin siya pag ganun. Ito, north, south, east, west. Parang ganun. Ikaw yung mag-adjust sa kanya. Sa orientation. Sa slope, ayan, parang kasing, sa board exam naman, ang mga tanong sa slope is more on cut and fill, tapos ano yung angle ng slopes. Hindi siya essentially makakapag or hindi siya essential pag nagpa-plot ka, design problem. Pero minsan kasi may mga tanong na separate para sa slope. Kasi pag halimbawa nagpa-flat ka na plotting, hindi mo naman kino-consider yung slope sa umpisa na nagpa-plot ka unless makaka-apekto yung slope mo sa AMBF mo. Pero sobrang rare cases naman yun. Ngayon, ito yung design problem. Nababasa nyo ba? Nababasa nyo? Basahin siya. Basahin isa. Saan basahin mo lang? Kami bilang. Basahin mo na Sam. Lahat yan. Oo. Architectural Design and Site Plan, R1. A project title, Proposed Two-Story Residence. Statement of the problem. Tawa to na tawa. Yan, Mr. Harold. Mr. Harold. The owner has decided that his 400 square meters property in the better place of San Jose del Monte, a mountainous municipality of Bulacan, to develop a two-story residential for his family. The development concept involves the construction intended to secure child, elderly, disabled friendly, and shall be generally pedestrian oriented in order to secure his disabled wife and small children. Design objectives: to design a two-story residential building that will
that will meet Mr. Fernando requirements and to provide a pedestrian-oriented and disabled-friendly design. To plan, I think, to plan and develop the said project that will meet also standards and restrictions based on the 1977 National Building Code of the Philippines. Ang haba. Oo nga, haba. Nahihilo na ako sa'yo. Eh, ngayon, may papagawa ko sa inyo, kuha kayo ng papel. Gusto ko ilusulat nyo yung 6 site elements na itong design problem nito. Iyak ako eh. Sige. Tululawin na siya, kakatawa eh. Hindi niya naman ako nakikita, pero tawag mo tao. So, yung 6 site elements. Sinend ko rin yan sa GC kung nalalabot na yan. Sinend ko na yan dati. Check. Hindi, matiit po. 400. Basic lang po yun. Tapos na nga natin. Check, check, check. Tama ba sinabi ko mali? Ha? The slope? Di ba hindi naman ginagamit yan? Yeah? Hindi naman masyado siya ginagamit sa plotting. Oh, tama. Rare cases, di ba? Ikaw pa ba yung sunod? Sigat lang naman. Naniniwala. Ba't sigaw? Galit ba? Kulang nag-off. Ito yung ano, dito mo tawag. Pag solve ko yan. Sira. Butas na. Gusto nyo i-resend ko sa GC. Saan naman? I-resend ko sa GC para hindi nyo mabasa. Hindi yan, madam. Iba yan, ha? Mahirap yan. Mahirap yan. Hindi yan. Totoo. Kasi i-resend ko. Hirap ito eh. Limang beses pinatrat ng second floor kagabi. Patrat na lang. Hindi ko na masinasan. Alam mo ra. Kaya nag-sketch up na lang. Ang nabasa nyo ng araw. Yan. 6 site elements lang yung kailangan ko. Zoning, kung ano siya, R1, R2, R2 basic, R2 max, DLA, lot type, true lot, inside lot. Siguro ito yung
Ginawa ko kaming lugman na ako. Sige na, pagbibigyan kita. Gusto na ba, Francis? Iba naman ito. So, gamitin mo nga muna. Ayun mo. Okay. Parang ito sa sarili na may dala ng sarili kong balik yun. Parang sa sasakyan mo pa. Hindi ko binababa. Baka kinuha. Wala pala. Kinuha. Dahil sa kapasiraan tayo ba? Magalat ang ngayon ng buksan. Ay, sorry. Sorry. Wala sa kanya. Nakatype na siya. Ayan. Di kasi kita yung sa baba. Nakatype na. Pag nagpag-type ka. Excited ba kayo? Pinaplan ko lang. Anong page yung lot type? 134? 131? Page 131 pala. Lot type. Rule 8. Ay, rule 7 na tayo. Ay, may table of contents kasi yung sa'yo. Iba kasi yung page number niyan eh. Oo. Yung di ba iba ang page number pag may table of content yung kopya? Hindi po po yun. Kay Master Gamin 135. 135. Check mo 135. Puro drawing dapat yun eh, yung lot type. Yan. Diyan ko yung lot type. Zoning pa rin. Ilang lot type yan? Vacant lot. Ayan. Yung lot type niya, vacant lot. Galing ah. Sarap ko to. Hindi mo lang din. Okay lang yan. Wala kang ganun bukal ako eh. Tinawan.
hindi kasi minention. Hindi minention kung ano yung inside that. Inside that lang. Inside that. Kapag yung minention siya, tapos foreigners, doon lang nag-market. Tapos sinabi mo nag-market. Tapos wala nang iba. Sa market. Kasi sabi naman nila yung corner 2 lang or ano. Mga ito masyadong pasikat. Tatry lang. Tapos na kaya? Okay. Kunwari tapos na kayo guys ha. Solve for the following naman. Andiyan na yung formulas nilagay ko. Try mo lang. Ay, dito pa pala sa kabila. Ayan, learning. Sa lab type kasi para hindi kayo malito. Kung hindi siya nagsabi ng, kasi sa design problem, meron tayo ng mga pinoconsider na standards. Halimbawa, hindi siya nagsabi ng kahit anong definition tungkol sa lot classification. Hindi siya nagsabi ng true lot, hindi siya nagsabi ng corner lot. Automatic yan, inside lot siya. Ito, yung pinaka-basic na lot, inside lot. Pag wala siyang sinabing ay... Kapag may sinabi siyang dalawa yung frontage, dalawa yung frontage natin, or nasa corner siya, doon ka lang mag-iiba ng identification mo ngayon ng lot type. Pero pinaka-basic kasi natin, inside lot. Baka na sa loob. Sabay tayo bumili. Dito mo dami. Joke. Alam mo, ano, namimigay ng sabi kayo. Hoy, solve nyo na yung ano, basics. Asa yung papel? Ha? Mamaya na, di ba tapos dyan eh. Solve nyo na yung TLA, AMDF, ISA, USA, MACA, DOSL, TG, IGFA, TGFA. Hooker. Paulan. Hooker. Paulan na eh. At paglalaba. Gusto ko nga yung ito. Given lang yun, kung baga hanapin mo lang dyan. Nakasulat dyan. Di ba ba the frontage of the lot 16 meters in length and width 10 meters straight. So ang RROW mo dyan, 10 meters. Tapos 2.4 sidewalk. Kasi ang sidewalk kasi nakasulat dyan yung sidewalk on both sides. Ibig sabihin, yung 2.4 hatiin mo siya sa dalawa. So 1.2 sa dito, 1.2 sa kabila. Hindi mo nakatawag. Pero yung RROW is 10 meters. Tatama siya na ano. Tatama. Kasi yung naano yun mo. Tama no? 16 meters. Kasi yung una. So yung 16 meters may frontage mo, ano yung orientation natin kami?
Ako, R1 lang naman siya, di ba? Okay. So, 2, 4, 5, okay. Naglabas kasi ng mata. Frontage of the lot is facing south. So sa south ang road right of Saan way. yun? Laging ang road right of way mo, Shit, yun yung 3,000. pinaka-frontage ng building. 3,500. Kaya naman kinakabahan na pagkasama ko yun sa labas. Mas mabuti hindi kami lumabas. Oo, 10 meters. Sila yung sagot dyan. Sa road right of way, 10 meters. Yan lang. Orientation mo, sinabi natin, south, okay. Ang slope mo, ang slope is, medyo nakakalito yung slope. Pero, naka-indicate naman dyan. Ano ko kaya rin tatayo? Ano yung calculator? Ano yung calculator mo? Ano naman ito? Tama? Kasi may over ka. Divide siya. Ano? Ba't may over, no? Tama naman. M degree. M divided M. MD. Ano? Bakit may over, no? May 4. Ba't di ka nag-zero? May inis ko kung maganda sa gilid. So, 1,000. Parehas mo. Gusto. Anong gagawin? Yung nakakita ng poso na may kaya may isang sa'yo. Tubig ka. 37 na naman yun. 37. Ano kinulupit mo? Minus 4.5, Ang right? slope mo, ganito dapat ang magiging itsura ng graph ng slope. Hindi, 25. 25 na. 25. Hindi, tayo mo. Kasi mga sa 3 meters. No? Hypotenuse? Hypotenuse. 25. Minus. Minus 2, di ba? Oh, sige, ikaw. F1 mo na. Dali. Minus 2. Tama. Minus 4.5. Ano na yan? Sagutan mo na natin to. Hindi kaya. Ang ganawa nito. Sam, ano yung zoning? R1. R1, paano mo nasabi R1? Sinabi. Ayun. Kasi nakasulat na R1 eh. Okay. Sir, ano yung PLA mo? Ha? 100. 400. 400 square meters. Lot type. Lot type, madam. Inside like. Inside lot. Pag wala kasing sinabi, automatic inside lot yun. Yun lang yan. Road right of way, Gab. 10 meters. Ilan sidewalk? 2.4. Each side?
2.4 times 2. 2.2. 4.8 pag both sides. Hindi. Hindi. 2.4 dalawang side na yun, so 1.2 isang side. Divide mo yun. Okay. 1.2 each side. Each side. Both side. At both sides na kasi siya, hindi sinabing each side 2.4. Okay. So 2.4 for For both sides. sides. na siya. 1.2. Ito 1.2 lang siya. So 1.2 ang side mo lang. Laksa ko na. Nakatawa. Tapos orientation, Sam? True north. True north? Saan naka... True north, oh. Tama. Pero south ang road right of way, tama? Yes. South. Tapos, slope, Jopen. Sinabi kasi sa slope, from south plus 3 meter, sigurado. And from NGL is plus 3 meters. Tapos papuntang north, 4.5. So ang magiging slope niya, 4.5 minus 3 is 1.5 ang height ng ano niya, riser. So parang ganito yan ang itsura niyan sa tunay na buhay. Yan. Sorry ba? Okay. Yan. So, from 3 meter, ito yung NGL natin, natural grade line. Ang sabi niya daw ay from 3 meter, from NGL tumas ng plus 3 meters. So ito yung lot mo, tumas siya ng 3 meters. Tapos yung highest elevation mo sa site is 4.5. So parang ganito yan. Ang lote mo pumapatak lang sa... Sige, sir. So ang lote mo nandito lang yan. Nandito lang yan. Sure, please. Yan lang. Yan lang yung lote mo ha. So ang magiging elevation mo lang sa lote mo dapat is 1.5. Kasi may 1.5 difference sila from 3 to 4.5. Yan yung pagkakaintindi dyan sa slope niya. 1.5. So hindi ang slope natin is 3 meters, hindi rin 4.5. 1.5 lang yung hinahabol natin elevation. Okay. 1.5. Ang side. Next, pasolve ako nito. Basic lang din ng mga yun. Ha? Oo, plot nyo na din. Oh, syempre, paano nyo pasolve yan? I-plot nyo na din yan. 37. Parang yung kanya. Madam, pag nag-design problem ka, pag unang basa mo dyan, i-highlight mo na yung mga may 18.5. numbers, Baka ano i-enter yung mo mga pa. significant 25, terminologies right? na kailangan mo pag nag-plot. Para yun na lang yung titignan mo ulit. Magulo talaga yan pag first time mo mag-design problem. Anchor. Mahirap talaga sa bayan. Pero try mo lang. Nagalit sa kaki. Hindi. Ginagawa So, kasi isang inag niya maliit na lahat tapos dinivide pa sa 2. Ang hubo na TLA meron ka na, di ba? 37.37 divide. Gamitin mo. 20. Hindi, Tama na. 37. AMDF. Yeah, Kailangan mo mag-plot para makuha yung 25 minus AMDF. 2 minus 4.5. 16 by 10. 400 baka palabasan na. Ay, kanina hindi. Ano ginawa mo? Ako nga. 25 minus 2 minus 4.5. Kunin mo muna. Oh, bakit sa akin naman? Fraction ka SD. eh. SD. Kasi may fraction. Ito lang po. Ah, kailangan. Ano ba? 16 times 25 ang lahat. Hindi ako ito eh. Kailangan niya ito. Kulay pink pa naman. Maganda eh. Ulitin mo yung drawing mo. Color pa naman yun. Ano yung every time? Nga ano ko? Hindi, pag nagano yung Mag-drawing ka fraction ng siguro. Ano kasi? Bawa, yan yung lote Ano mo. mo? Paano? So yung Paano itong buo tanggalin nito, yun? 400 square meters na, di ba? Sabi nila, ang frontage mo is 16. So lagay mo na 16 yung front mo. Sige, lagay mo 16. So anong length nito? Paano mo makukuha siya? Nakanaayusin ka. Para hindi mo na-benefit. Yeah. Kawawa naman. Hindi, 400 divided by 16. Yan, 25. 25. So ibig sabihin, 16 by 25 ang lot mo. Ngayon, para makuha mo yung setbacks kasi niyan, kailangan mo mag-refer sa book. Sa page... Eto. Table 7. Table 8. Okay na? Okay na. Ano kamat ka kasi table, kanina. rule nakalagay 8, doon, math. table... Bakit man naman ito? 8? Ata, ewan ko. Siyempre, rule 8 yun lang. Table 8 Oo. lang. Bobo ka. Basta doon.
Hanapin nyo na lang yan. Two-story. Mimi, anong page yung ano? Ano? Flat type? Ay, yung setbacks? 137 daw. 137. 137. Yan. So, R1. Ano yung setbacks? Front, 2.5. Setback, ibig sabihin mag-offset ka. Yan. Sige, gawa ka ng linya. Yan. Sa side mo, lahat ng side to 2 meters. Pati rear. Gusto nyo R5 na tayo? Mag-story kayo gawin nyo. Pwede na ako sumagot sa oras. May gagawin ka pa ba? Wala lang. Sagad ko na yung oras. Hanggang 12, di ba? Oo. Kaya tinanong kita kahapon kasi. Para yun, kung mabitin, meron pa naman kasunod. Hindi, may papasagot ka sa kanila na. Oo. Bumagay ko lang sa bukas. Sige bukas. Ngayon, ito ang kunin mo na dimension sa loob. So, kumbaga kung 25 to, minus mo lang siya ng 2, minus mo siya ng 4.5. 25 minus 2, minus 4.5. Yan, okay na yan. Dalit mo yung... Hindi, may equals ka kasi. Ay, may equals, may minus ka sa dulo. 18.5 na to, itong linya na to. Susulat mo siya, 18.5. Tapos ito naman, itong linya naman to, pinukuha mo ngayon, di ba? 16 minus 2 minus 2. So, 16 minus 4. 12. Sige, sulat mo rin 12. Dito yan ha, itong linya na to ha. Para hindi na tayo papel. Kasi ito yan eh. Madadala ko kayo. Hindi mo lang ginawa yun. Oo. Hindi, ang kinukuha mo kasi pag AMBF, itong area na ito nasa loob. So, Sarap ko yun. Nasa tama yan, 2 meter. No. So, parang pinapakuha ko lang sa'yo, ano yung dimension ng AMBF natin. Oo. 16 minus 4. Kasi 16, itong buo, minus 2, minus 2. So, parang ito na lang matitira. So, yun ang kailangan mo i-compute. 16 minus 4. 12. Yan ang 12. Ngayon, i-compute mo ano area niyan. Na itong nasa loob. Ako, sir. Kaya. Kaya. Drawing lang yan Tama. Nagdududa ka pa sa sarili mo eh. Ayun na yung AMBF mo. Tiwala kayo sa sarili nyo. Nagayot ba? Tama na yung lumabas sa calculator. Ay, mali. Sabi niya. Madam, dyan kami. Hindi na pakamali calculator na yan. Umasa na yan. So, ayan na yung ano mo. Yan na yung AMBF mo. Ganun lang kadali kumuha ng AMBF. Alote pala to. Ah. Ano yung sabi mo dito? Slope ng lupa. Yung lote mo dyan, papatak mo ng bahay. Bagyo yan pre ah. 3 meters eh. Papatak bahay mo dyan, dito. Ground. Bato. Ground. Peke naman to. Kasi Ganun din. Pictures come. Times 100 kasi percentage ang hinahabol mo. Percentage ang sagot mo dapat dyan sa PSO. Remove ko ulit. GFA actual. Ay, ano daw. Ito na lang muna i-solve mo madama. Isa. Kasi mahihirapan ka pa dito. Ito muna, isa-usa. Kasi hindi ko pa na-explain yung GFA. Usa mo is front setback, area ng front setback. Dalawang notebook.
Pero kung ako pwede, Nakuha na yung isa usa. Meron naman sa Madali next. naman. Kunin mo muna usa. Mas madali yun. Pag kinuha mo yung usa. Usa mo. Anong sinabi? Group height? Anong sinabi? Hindi. Group height? Ang gawin mo na lang dyan. Ah. Hindi. Para, kasi may iba't ibang formulas yan eh. So halimbawa, itong formula kasi na sa to, building. usa, 3 meters. mag-a-apply lang yan pag may isa ka na. Paano kung wala ka pang isa? So kunin mo lang. Sa kabila siya. Hindi nyo nakita. Sa kabila yun. Oh, pero mas mahirap kasi yun kasi mas madami siyang gano'n. So ang kunin mo na lang muna usa. Madali lang Yan naman yung wala. usa eh. Yung usa mo is yung front setback lang. Okay. Ano yung front setback mo? Area ng front setback mo. 4.5 by Ganyan pala talaga. 4.5 by 16. Itong area nito, itong box na to, yung rectangle mo sa harapan. Yan, ano yan? Anong area niyang rectangle mo sa harapan? Tapos ka na siya. So may ano ka na. Hindi ba consider yung ramp? Hindi na. Yung formula. Slope din. Pwede yan kasi 1.5 din. di naman siya nag-iiba, parang kumbaga kung ano lang yung mas madali gawin, yun lang yung pipiliin mo. Basta ang basic knowledge natin sa usa, tanda mo lagi, yung area ng front setback niya. Yun lang yun, yung rectangle na mabubuo mo sa harapan, yun yung usa. Automatic na yun. So nakuha mo na usa. Ngayon, pwede mo na kunin tong isa. Mas madali na siya kunin. TLA, minus AMPF, minus usa. Parang cube lang. Tapos divide to. Ano ba yung mga Makumpit ng fill ah. ginagawa na ba? Hindi. Hindi na pala. Hindi kasama yung isa sa budget. Salit. May consent. Empty. Ano, bakit pumunta ng Georgia? Ay, nadama. Ano sir? Lapit na yung ano mo. Dalawang araw na lang. Pag income mo, Gusto ko ba sa akin? 72. Ang masarap. Hindi ko may Wala pa ang bilet. Para ka lang Kapag yung GFA mo, pareho lang, di ba? orbit na po. Pareho lang din kasi bago na diba? So, kukuku, diba? Kapag PGFA mo, total mo, kukuku din. Hindi. Sa GFA, dalawang level siya. Ay, yun. So, time 2. Ano yun? Siguro pag natapos yung mga 10 days Okay ka na madam? Maka, ano yung formula ng maka? Ganun ko na. Isa mo is 106. Hindi ito yung GFA. Isa mo eh. Total. Hindi kasi yung TGFA kasama yung non-GFA. Parehas lang yan, isa Wala actual. namang non-GFA. Hindi na po yan. Ah, oo pala. Ah, wrong. So, ito yung 444. 444 dito. 444 dito. At saka 444 din to. 444 din yun. Kasi pareho lang. Wala namang namang ibang ibin. Ah, madami. Ano ko ito? DOSL. Mas may DOSL. Wala lang. Percentage. Ah, ina naman lang. Tapos saan na kahit AMPL. Okay naman ako nga. Diba? Madali lang. Okay lang po. Madali lang Hindi, mag-design. yung percentage ng AM, total. Madali lang. Divide mo ng total. Ano na ito? 400. 222 divided by, pala ito. Oo. Ganun lang. Ito hindi ko 400. napapakuha sa kanya ito kasi mahirap tong GFA. Ako. Hindi ko Ano na ma-explain yun? kanila. 555. Multiply para, Kasi ma-explain Gawin kanila. mo percent. Pero meron naman ako ano dito. ba, maano ng automatic din lang ba? Or i-multiply. Okay. Times mo ng... Wala. Sige na, next na natin to ah. Diba? Para mag-move. Hoy! Next na natin to. Tawa kayo mamaya kayo sa akin.
TLA, lot dimensions. Sam, pa-explain na ka, Sam. Paano kinukuha yung TLA? Zero. Bali sa formula niya, length times width, pero length times depth. Bali 6 times 25, maging 400. Ah. Pero kasi ang given kanina, 400 square meters. Ang frontage, 16. So, para makuha mo siya, i-divide mo lang, lalabas 25 meters. So, ang lot dimensions natin is 25 by 16 meters. Ganun lang. Okay? Sa AMBF, yun, setbacks lang. Tapos, ayun, nalalabas na yung AMBF natin. I-apply mo lang yung lahat ng setbacks, front, side, side, side. Ano to, R1. So, ang R1, meron tayong 4.5, 2 meters at 2 meters na setback as per rule. PSO, parehas nga lang sila ng AMBF, wala yung pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang nila, ang unit ng PSO is percentage. So, kinukuha lang natin yung percentage ng AMBF, so which is 55.5. Tama ba lahat? Pwede kayong makipag-away sa akin kung kontra kayo. Solving for USA. So, ang ginagawa ko kasi, ano to preference-wise to Pag nag-solve ako, ang pinukuha ko parating una, USA bago yung isa. Kasi mas madali kunin yung USA kasi front setback lang siya. Kaysa sa isa na paikot-ikot siya. So, ang ginagawa ko, pag nakuha ko na yung USA, TLA, binabawas ko na lang sa TLA yung USA at saka yung AMBF para makuha ko yung isa ko. Ganun. So, halimbawa, may USA na ako, di ba? Nakuha ko 72. Ito. Ngayon, ang ginagawa ko dyan, so, ito ang ginagawa kong formula parate. Yung TLA ko, binabawas ko yung AMBF, binabawas ko din tong USA. So, parang itong area na to, itong pa-letter T na baliktad, binabawas ko siya sa lahat para lumabas tong kulay green na part. So, which is 106 square meters. So, pwede nyo naman pahirapan yung sarili nyo. Compute nyo isa-isa yan. Depende din sa inyo. TOSL, basic, pagkasamahin mo lang ito at saka yung USA at saka yung isa. Ganun lang. TOSL, total open space within lot. Ayan. Maka, AMBF plus isa, tanggalin nyo lang yung USA. Okay na, yun na yun. Madali naman na ito i-solve pag may isa-usa kayo Yung Maka, TOSL, mga ganyan. At lang. Ay, babalikan tayo. May mga hindi na tayo na-discuss. So, yung GFA actual, GFA 1 plus GFA 2. Sa mga ganitong problem, na hindi naman sinabi kung ano yung mga GFA areas, kasi usually, lalabas yung mga GFA areas natin pag may mga binanggit na rooms, nagbanggit na ng balcony, nagbanggit na ng porch. Saka lang magiging applicable ng GFA at saka TGFA. Though, okay malito GFA actual to, TGFA actual to. Meron kasing isa pa na mga formula which is TGFA tsaka GFA pero ginagamitan ng Rule 7 and 8. So next discussion na lang rin yan. Pero puro actual lang muna tayo kasi basic lang tayo muna. Sa GFA, halimbawa, wala siyang binanggit na mga kwarto, wala siyang binanggit na rooms, ng CR, toilets, wala kung ano-ano. So, ibig sabihin, ang GFA natin, automatic yan, yung AMBF natin. Kasi, kinonsider mo yung buong box ng bahay, bawa, ito yung lote mo. Tapos, ito na yung AMBF mo, di ba? Nasa gitna. By definition, ang GFA is habitable area. So, kung wala naman siyang sinabi na kahit anong na rooms, ibig sabihin, itong buong area na to, habitable to, considered as habitable tong buo. So, yun na yung GFA natin. Ngayon, ang formula ng GFA is GFA 1 plus GFA 2 kasi 2 stories to. So, ita times 2 mo lang yung AMBF mo. Kung AMBF natin is 222, ano yung GFA natin, Gab? Ano ulit? Anong tanong mo? Ano yung GFA? Ilang square meter? Ilang square meter ang GFA natin? 444. 444. Kasi 2 floors siya. Kasi mali Kung isang floor lang, 222 lang. Nagdalawang 2 floors yan So, times 2 mo lang yung AMBF natin. Pero huwag kayo malito kasi yun sa GFA actual,
Mamaya, may isa pa kasing problem na mas mahirap. Ayun, doon medyo TGFA actual, same as GFA kasi wala namang sinabi na non-GFA areas. Kasi ang formula nito, ito, GFA plus non-GFA. Ang non-GFA areas, ito yung mga balconies, dirty kitchen, yan, yung mga nasa labas ng bahay. Yung mga hindi pwedeng tulugan na area. Eh, wala naman siyang sinabi. So, disregard mo na siya. So, ang GFA mo, ang TGFA mo is equals to GFA lang, ha? Tapos, building height. Building height. Sir, ano building height mo? 6 meters. Tama naman yun, 6 meters. Pero kasi, pag inisip mo ng deeper, pag binasa mo yung rule 7 and 8, pag ang slope mo is 3 meters, ay tama pala, hindi pala to 3 meters high. Pero meron kasing rule sa rule 7 and 8 na pag ang slope mo is more than 3 meters, half na rin siya, ha? I-consider nyo na rin yung half. Hindi pala siya applicable dito, sorry. Pero tama, 6 yung building height. Okay. Ano pa? Tapos na? Maka. Okay, madali na lang yung Maka. TOSL. Okay, alam ko tama na kayo lahat dyan. May mali ba? Sino ba nagkamali pa? Or nalito? May tanong ako. Ano? Kasi sabi mo pwedeng tulugan. Paano kapag enclosed generator room? Enclosed generator room. Oo, sa loob ng building. Nasa loob ng building, nasa labas ba ng Wala, sa loob. nasa loob ng AMBF? Consider GFA. Hindi ka makatulog. Pero kung hiwalay, Kung hiwalay, kung bawa excluded, halimbawa, nasa halimbawa, ito yung lote mo, ha? Halimbawa, yan yung lote niya. Ang hirap naman kasi dito, yan, halimbawa, yan yung lote niya. Tapos ito setback mo, ito AMBF mo. Naglagay ka ng generator outside, ganito, nasa labas. Eh, non-GFA. Ay, pero kung enclosed siya, GFA. pero hindi kasi ito pwede eh. Pero kung Pero non-GFA pa rin. non-GFA pa rin siya, non-consider, hindi siya GFA na. Isa nasa labas na. Pag nasa labas na siya ng lote, kasi halimbawa, naglagay ako ng service kitchen dito. Etong service kitchen ko, non-GFA na rin yan eh. Maglagay ako ng porch dito, non-GFA yan. Carport na nandito sa labas, carport, kahit covered carport siya, walang wall. GFA pa din yun. Ay, non-GFA. Non-GFA, pero consider mo siya usa o ano? Isa, depende yan ha. Minsan kasi may covered carport na nakasulat unpaved. Ibig sabihin, USA siya. Pag nakasulat paved carport in Fairview, ibig sabihin, isa. Pero, either way, basta carport, automatic na GFA. Yun ang sinasabi niya kanina sa example niya na yung usa, consider mo 4.5. Kung lahat, makakonsider mo siya na yung usa lahat. Pero kung nagkaroon ka na ng carport or Saka lang mag-iiba. lalagpave siya, so mababawasan na yung usa mo. Basta, kung bawa sa AMBF, bawa ito AMBF ko, di ba? Naglaro ako sa labas ng AMBF ko. Naglagay ako, sabihin natin ng, except na lang bawa, hindi mo sinunod yung rule 7 and 8, naglagay ka maid's room outside ng AMBF. Automatic GFA yun, kasi living space yun eh. Pero pag non-living space, halimbawa, katulad nga yung generator, nilagay mo siya sa labas ng GFA. Kahit enclosed siya. Di, magiging isa siya. Isa. Makakonsider siya isa. Ay, hindi. Non-GFA. Hindi, kung ang tanong mo, makakonsider ba siyang isa? Hindi, kasi enclosed siya eh. Ang isa at saka usa natin, open spaces yan. TOSL nga eh, total open space Bali, within land. magiging AMBF siya. Magiging parte siya ng AMBF niyo. Pero huwag niyo na kasi isipin, napahirapan niyo ako eh. Wala naman maglalagay ng kwarto dyan sa labas ng generator. Nagalit nyo eh. Ang yung generator sa huwag sa kayong maglagay. Napahirapan niyo ako eh. Galit na yun. Ngayon, ito, sinend ko to yung revised. Sagutin niyo siya ngayon. Medyo mahirap yan, pero pag nag-gets niyo, ibig sabihin madali na lang sa inyo yung R1.
Asan? Uy, ba't nawala? Hindi ko alam tama akin. 444. Dalawang floor. Dalawang floor. Closing dyan. Total. Hindi, alam ba ang close times yung balcony ay 10 square meter. O yung cable, pre. Ng GFA yan, ng GFA. Total. GFA siya. Pero mali na eh. Nagala ba? Ay, Dalawang dalawang floor. Tawag sa basic. GFA pa Ay, yun. Tatalunan natin. Ayun nga eh. Nag-aaway-aaway. kung sinabi isang floor lang, pareho. Yung dalawang floor. 444. Sa nadulungan din ako doon sa mezzanine eh. Kung kasama siya dun sa ano. Kasi dalawang floor. Keyword kasi doon. Ayan. yung max. Pero kung sinabi one floor lang, Kasama na siya sa height ng kung ground. walang, kung isang floor lang, kung lang. Magiging 3.6 na. Dahil na doon yung mezzanine. Tapos second floor mo 3B. Nagpa-ipag-cute Ba't no signal ah? So hindi siya kasama sa ano, sa GFA. Kasama rin. Sa area na yung mga rooms lang. Yung malang. Yung area sa area. Ano sila saan? Nakala ko. Walang ako dito eh. Kasi dun sa ano. Kulang yan. Basawan. Dito sa Netflix lang kaya ako. sa rule 7 and Bago 8. naman mag 80% daw Hindi may dapat ilaw eh. Ang Tulog ka yung checking. Pag chinek mo yung ano eh. Kinuha ko Pag to. alt tab ko, Ang naging 81%. Ah. 81%. Mm-mm. Take ko ang gawing 5 meters. Naging 80 sakto. Kaya ito dapat eh. Ay, yun na yun eh. Ito yung 4 meter eh. Pag kinuha mo itong saka yung ano, itong ano, yung isa. Magiging 80%. Ito, 20%. Yung checking daw. Yung nakalagay dito. Yun. yan, sige, kayo bahala. Try yung basahin ganyan kaliit. ang sabi. Paano ba ito i-zoom in Ito, kasi? yun yung checking mo. Siyempre, yan din kami yung loko mo. Ayan. Eh, tingin ko. Sinend ko naman yan, yung revised version ng sagutan nyo ha. Hoy, kayo, huwag yung sagutan yung gamit yung una ha. Huwag kayo gumamit ng reference pag sinasolve nyo yan. Kasi may reference na kayo ng sagot niyan eh. Sagutan namin ulit. Oo, sasagutan nyo ulit from scratch. Sinend mo ba? Hindi naman. Sinend ko yan, yung revised. Sinend ko rin yan para makita niya. Sige, forward ko na lang yung revised. Hindi, ito na. Meron na. Sariling gawa ko yan kaya maghirap kayo. Wow. Ikaw ba yan, Sir Ronnie? Malayo. Ikaw ba yan, Sir Ronnie? Baka naman, pinagpalit mo na naman, tapos hindi mo na Hindi, sariling gawa ko yan. Hindi ko yan inedit lang. Yung daw natin ang yabang mo. Nga may 1 hour para isolve. Ha? R1 na. Ginawa ko yung problem R1 si Sir Ronnie. Walang problem ah. Gawa ko na sarili ko parang medyo mahirap. Itatabi ko yung... May saring to. Itatabi ko yung floor plan.
tatabi ko yung formulas para hindi kayo mahirapan. Puro actual lang ang kailangan ko, hindi pa tayo mag-proceed sa as per rule na computation. Lahat actual lang muna. Natulungan yung nasa kanila. Nagbilang ko yung mga development control, kung anong mga gagawin. Yung 6 side elements, 6 side elements. naturo ko na kami. 6S. Medyo mahirap talaga yan. Wala mas loop yan. Taas na mas loop. Side videos. Mahirap yan. Kahit ako nahirapan ako sagutin. Boy, ang biro na. Sarili kong gawa. Ano, gagawin nyo? $30 minutes pala para sagutan niya. Tapos 30 minutes discuss natin paano sinagutan. Ang ganda naman dito din. Ang dami nilo. Hindi, ano na... Gabi na yun. Gabi na yun. Hello. Saka hindi effective itong pambura na to. Issue naman lang. Kung ano, hindi naman. Baka permanent naman yun. Hindi. Yan ang bigay niya eh. Stupid. Ayan, whiteboard. Ba't di pwede ito, no? Pangit eh oh. Mabura. Local lang. Fake lang. Mura kasi. Made in China. Cotton fill ata. Ha? Cotton fill ba yun? Dito. Wala. Pinaka-compute ko rin kung na yung tool. Para mag-flatten yung side. Dali lang. Kaya-kaya nila yun. Ako lang yung gulo.
Oo, volume nga. Kuha ko na. Yung whiteboard natin, kahirap buksan. Makalaman siguro niya pre, no? Yan. Pero At lang, may explain na ako saglit guys. Makinig kayo. Ito yung lote dapat ha. Baka malito kayo sa pag-solve ng building height. So pag may rule tayo na pag lumagpas ng 3 meters yung slope, i-add natin yung kalahati. Pag 3 meters or more, kalahati yung madadagdag sa building height. So 1.5. Baka 4 meters siya, hahatiin mo yung height ng slope, 4 meters, di 2. Yun yung ipa-plus mo sa building height. Tapos pati yung A-frame, kasi triangle siya, so kalahati lang din yung kukunin natin na height. So kung 3 meters yung height ng A-frame na roofing, 1.5 lang. Ganun. Hindi na kaya tapos ng 30 minutes. Sa memorya ng master building. Nagawaya yan. Pinabisado. Tama na yung ano, 3.5. yung front. Diba? Pala ko rin. Tulis ng sasakyan. Front siguro, 20 meters. At ano ito parang, marami. So, unahan, tabi niya. Paano porch? Naka ano ba? Hindi
ba nasa loob? General, Nasa labas lang, tabi ng parking. Okay. So, nakakanon. Oo, ano yan? 20. Ang front end niya ay front. 20 meter. Ng hotel, new area, ng local. 20. No. 20. Okay, Ito na lang yan. Frontage niya 20. So, Ang ino. Ano ko na lang sila. Palagay ko hindi ka papasok ng project. Kung may mga tanong kayo, huwag kayo mahirap tanong. Nahihirapan kayo. Dahil sa mga first timer, medyo ano yan. Mahirap talaga yan. Kung medyo lang talaga ng pasabahan. Nakuha mo na TLA mo, ma'am. Sorry, mga bagong, ano kayo, mga estudyante. Ganyan ang binibigyan Ano ang namin dimension mo? sa project. Statement 25 by 20 ba? Hindi ko sure eh. So 25, okay. so 20. Tama ba? By 25 by 20. 25, tama. 20 by 25. Frontage niya is, nasaan nakalagay? South? North. So ang north mo nasa baba. South? Baliktad, yung east mo nasa kabila. Kasi yung Tinuro mo yung ano? north is west, south. So dapat ang west mo nandito. Kasi inikot mo na siya eh. Yung pakuha ng ano, yung Ano naman to? bigay mo yung ano yung orientation. Ito. Ito ko sa'yo, north, east, west, south. Yan. Ganito kasi yan, di ba? Ang bawa yan, di ba? North, east, west, south. Ganyan yung tama. Eh yung north mo, nilagay mo sa baba. So inikot mo to. So ang east mo, nandito na. Compass. Medyo madali yun. Oo, matindi. Nasaan ka na? Sa setbacks ka na? So ang setback na i-apply mo is pero alam ko may pinagkaiba siya dyan. R1, tama. Pero basahin mo tong part na to. While yan yung sinasabi ko na hindi mo susundin yung 2. So ang susundin mo is 3.5 kasi given yun. So sa rear mo 3.5, the rest as per rule na. Sa gilid, ano yung sa gilid mo as per rule? 2 lang. Ang galing 2.4. Hindi yung sa ano. Yung front setback mo is, yung pa na natin, 4.5. Okay, pwede mo na kunin ng EMBF mamaya. Kunin mo yung length neto, hindi niya nato sa loob, itong length neto sa loob. Ibawas mo lang yung setbacks. May pinag-reference ka sa Well, ginawa ko talaga. Pinahirapan ko talaga. Kasi nahirapan to eh. sinagot mo siya, sinagot mo siya. Nasasagutan naman yan. Sabi kasi ni Joker, masyado daw madali yung R1 eh. Huwag na daw i-discuss. Kaya kung ano yung R1 na mahirap. Arawan na teachers ka pagdating. Wala pang ang driveway sa gitna yan eh. Dapat nga nilagyan mo ng driveway sa gitna yan.
Huwag mo tignan yung reference na sagot kahapon ha, baka yung sagot. Hindi ba? Okay. Gulo mo. Tingin ka dito. May body ko. May body ko. Tinry mo sinabi yung sagot ano. Kasi tinitesting ko kung kaya mo sagot ang Ha? Ano yung ano? Kasi better naman ako. Yung nasa sagot ano. Ito? Yung, Mahirap di ba, na ganito. Meron May pala mga R1 basic eh, R1 may, super mag may 30 cards pa pala dun na ano. Ah? Hindi ko nasabi. Yun na. Hindi ko nakita yun. Ano ba yun? Yung sa baba pa. Hindi na dun sa taas. Ayun. Page siya. Nakalawang ano? Ah. 17 by 16 ba yung AMBF? Ay, yung AMBF mo? Hindi. 17 by 16 ba? Ah, Hindi ko kasi sure pala ako yung plotting ko. Yung plotting ko. Ang tama pala. Hindi pala. Tama, Okay 17 lang. times Okay lang. 16. Ano? 17 times Ano? 16, AMBF niya? Oo. Tama? Lapat. So tama, yun yung AMBF mo, 17 times 16. Ano na? Ba't may minus ka pa? Wala na yan. Ano? Ito. Oh, ano yung A? Hindi, isort mo muna yung AMBF mo muna. AMBF mo. Ano yung AMBF mo Tama muna? yan. 272? 5.5. 17 times 16 yan yan. 4.5. Ano na? 4.5 yun yun. Ah, 1.5. Okay, isulat mo na yan. Okay. Ay, ano? 250. Hindi, wala na to. Hindi siya 500 minus 17 times 16. Hindi, ito. Ito yan. Ito na yung MBF, ito PLA yung minus 1.5. setback. Ang ito kasing 17 times 16 ay MBF na yan mismo. Dati ko po 53.6. Oo. Tapos, Sige. 1.5. Pero pwede mo na rin kasi hindi mo naman yan Basic. Oo, pwede hindi naman yan strict diet na formulas na kailangan mo talaga. AMBF. Kumbaga guidelines Ito pala lang yan. yan. Oo, meron ka Hindi, na mali pala. MBF. Nga. Oo, ang USA Hindi, ito. Itong kunin mo ito. 16. sa USA. 16 Ito, explain ko sa'yo yan. by Sige na, pakita ko na. 20. Ako lang din mahihirapan pag 18. hindi ko nakita. 18 siya. 16. 16 by 2.7. 16.5. Magmaminus ka ba diba ng ano? 272. Mas rito. 264. I-minus mo pa yung carbon. 264. Sa USA? Ito. Kasi tatama Bakit sa lang ano eh. 4? Sa USA ba? Ano ba? USA isa? 25 by 2. Oo, ibabawas mo siya. 4.5. Dito kasi meron pong ano. Meron yung parking dito na. Ito yung veranda. Ito yung dalawang parking. So, magiging 5 to. Ganito. Hindi madali kasi. May cut siya. Actual na to. Napakita ko na sa inyo yung plotting ko para hindi kayo masyado mahirapan. Ah, okay. Lang, bagal lang yun. Bukas ng sketch up eh. Okay na. Diba? Ay, hindi ba? Ito na yung side. Napalubot ng sketch up ko eh. Ano? Sa mga par. Tipo. Porch. 4.5. Dirty kitchen. Ground floor, dapat ganito plotting nyo dyan ha. Green, USA. Itong part na to, isa. Ito, Ganun ba? carport to, pero considered siya as... Anong considered yung carport natin? Isa. Mali. Isa. Kasi pave, di ba? Binanggit na pave. So, dapat ganito. Ganun pala. Dapat ganito ang kakalabasan ng ano niya, plotting sa ground. Ganyan. Yung kulay red, veranda yan, yung porch natin. Tapos yung red doon sa dulo, dirty kitchen yan. Try nyo palabasin din yan sa plotting nyo. Ganito. AMBF natin yung pink ha. Dapat ganyan ang kakalabasan ng plotting nyo.
Kung may tanong kayo, magtanong kayo. Parang mali sa'yo, sir. Kaya, Parang mali sa akin. Oo. mali, tinabi ko yung... Second floor na to eh. Saan yun sa'yo? Dito ko nilagay yung porch. Bawal mo kasi ilagay yung porch sa setback. Ah, Okay. Sa Bawal baba siya. lang. Kaya so, di ba ang sinabi dyan, adjacent to carport. So, kung hindi siya applicable dito, Dito. sa taas mo siya applicable. Kasi bawal ka lumagpas ng setback. Ah. Okay lang, madam. Try ko lang. Mahirap talaga yan. 4.5 times 20. Tama to. Ah, yung carport kasi kailangan may bawas kasi ito. So, hanapin mo yung dimensions nito. Ito, ang sukat nito, 3 meters by 5. Tama? 4 by 4 by 5 ba? 3 by 3 by 5? 3 by 5. Nililito mo ako eh. 3 by 5 yung carport eh. 4 yung 4 by 5. So kung halimbawa, 3.5 to, ay 3 to, tapos 3 to, buuin mo siya, ibawas mo siya. Ibawas mo siya sa length nito. Kung 20 to, minus 6. So, ang kakalabas naman dyan, 4.5 times 14. 14. Tama, di ba? Yun ang magiging gusto mo. Madugo talaga. Yun? What's up? Bakit? Dahil beses, oh. Halo, ali. Off ko eh.